sobrang daming tao doon sa night market, siksikan. Tinabad na kaming bumili. Hindi tayo nakapitas ng strawberry. Uwi na lang kaya natin to. Hindi naman yung ice cream ko tol. Jumel! Creepy, grabe. Grabe, nakakatakot. Ayan, may tsura sa loob. What's up guys? J Travel. Nandito tayo ngayon nito sa Baguio City. Kung di nyo pa nga pala napapanood yung previous vlog ko, yung biyahe namin papunta dito, yung gamit namin yung Mitsubishi Xpander Cross Point of View, click nyo lang yung link sa description. O kaya pindutin nyo suggested sa taas. Dito kami mag-i-stay ngayong gabi sa Hotel Supreme at bibigyan ko kayo ng room tour dito sa kinuha naming room. Ito yung pinto, pagpasok mo dito, meron agad storage dyan. Tapos yung comfort room, ito nandito. Merong lababo, salamin, tapos yan tayo. And then merong bathtub dito, shower. Ito yung toilet, merong bidet. Tapos ito, cabinet. Ayan, lagayan ng damit dito. Pagpasok natin dito, andyan na yung kama. Good for 4 person. Yung bayad nga pala dito is 4,000. Good for 4 person per night. Ito, merong lamesa dito. Yan, meron silang patubig, mga baso, merong pag gusto natin magkape, yan. Ayan yung higaan dito. Yung kama, parang bawat isa sakto lang isang tao. So far, maganda yung itsura na itong room na to. Maluwang. Meron ding TV. Oo nga, wala kang aircon guys eh. Fan lang kasi hindi naman kailangan ng aircon dito sa Baguio kasi malamig. Ito naman yung sa bintana sa likod. Sabi sa amin, pwede raw naman buksan to. Kaya lang, pag binuksan natin to, akala ko nung una magandang tanawin. Pero ayan. Yun, mga kabahayan yung nasa likod. Umalis kami sa Valenzuela ng 9 AM. Dumating kami dito. Anong oras na? 4? 4? O mag-alas 4 na. Quarter to 4 na. Medyo matagal yung biyahe namin kasi syempre mga stopover, tapos every time na nagpapalit tayo ng baterya, ganun. Kaya normal na medyo mahaba yung biyahe natin. Pero all goods lang naman tayo ron. So, continue tayo mamaya pag lalabas na kami ulit. Pahinga lang muna ako. Pagod eh. Ang saya namin! Yay! Lalabas na tayo! Finally! Magla-lunch dinner na tayo! Mag-aalas 5 na ng hapon eh. Hotel Supreme. Ganda rin ang hotel na to. Nandito tayo ngayon nito sa Burnham Park. Ang problema natin dito, parking. Full parking eh. So, ang balak namin, doon na lang kami sa SM Baguio magpa-park. Yung vibes ng SM Baguio, Pasko na. Ayan, ang laki ng Christmas tree oh. Napakalaki. Tapos parang may mga snow na design. Ito na yung labasan ng SM. Let's go! First time nandito. Yes! First time Baguio. Oh. Finally, nakapag-park din tayo. Grabe, more than 1 hour din tayo pumila para lang makapark dito sa Burnham Park. Sa wakas. Ngayon, maglalakad-lakad na tayo dito. Ito na yung mismong park. Ang dilim ngayon dito. Nung last time na nandito ako, December yun eh. Maliwanag, pero ngayon ang dilim oh. Madami ring tao ngayon, pero hindi kasing dami nung last time na nandito tayo nung December. Nabili niya yun? Diba lagi silang penguin? Tama na? Pag may mga talo ka lang doon. Ay, wow. Tapos na tayo magpicturean dito sa Burnham Park. Sayang hindi natin masusubukan dito yung paddle boat kasi madilim. Okay? Okay. We going in a night market. Single yung mamangkin ko na yan. Nandito tayo ngayon ito sa mga street food. Dito sa night market. Yung mga ukay-ukay hindi pa lahat nakalatag, inaayos pa lang nila. So, food trip muna tayo dito. Yung street food dito, kabilaan, ang dami. Bumili sila ng anong tawag dito? Binatog. Binatog. Makakulang yan. Maraming kainan dito na pinipilaan. Ito guys, napakahaba ng pila ngayon dito sa JC Korean Street Foods.
Crispy chicken skin. Bart! Salam. Sobrang daming tao doon sa night market, siksikan. Tinabad na kaming bumili. Kasi hindi ka rin makakapili ng maayos, sobrang siksikan talaga eh. Pero compare doon sa December, na dami ng tao, mas siksikan noong December talaga. Pero ngayon nagulat ako, wala pa namang December, pero yung tao, ganun pa rin, sobrang daming tao talaga. So kung hindi ka sanay sa mga siksikan, tatama rin ka bumili doon sa night market. Ngayon, pabalik na kami nito dito sa parking ng Burnham Park. Tapos babalik na rin kami rin sa tinutuloyan nating hotel sa Hotel Supreme. And then, continue tayo bukas. Gagala pa tayo dito sa Baguio. Good morning guys! Day 2 natin dito sa Baguio. Ngayon, itutuloy na ulit natin yung paggagala. Let's go! Hi! Ayun oh. Washing sheet. Ready na ulit sa panibagong paggagala. Ngayong araw, puro lakaran to. Good morning Baguio! Drive na tayo ulit. Pero in fairness, dito sa Baguio, visible yung mga pulis-pulis nila. Welcome to La Trinidad. Dito na yung may mga bahay na iba't ibang kulay. Ayan, no? Sure. Nasa kanan natin. Yan. Second day natin, first stop natin dito sa Strawberry Farm. Ito na mismo yung farm. Sweet Charlie Road. So ayun guys, narinig namin sa mga kapwa namin turista dito. Wala palang bayad ngayon dito pagpapasok dito sa Strawberry Farm kasi wala namang bunga, so hindi ka makakapitas. First time ko makapasok dito sa farm na to eh. Kasi nung mga nakaraang punta ko dito, hindi kami pumapasok dito sa loob nito. Yung mga kasama ko nun, hindi nila trip. Pero itong mga kasama natin ngayon, game to kahit saan. Pakita ako sa inyo yung mga strawberry. Ito, Job's Little Farm. Ito yung mga strawberry dito. Ayan guys, oh. Yan, yung mga strawberry dito. Pero yun nga, parang maliliit pa eh. Mga hilaw pa kumbaga. Kaya sightseeing lang tayo dito sa loob. Dito hindi lang pala strawberry yung mga tanim dito. Marami ding iba't ibang klaseng kung ano-ano. Ayan oh. Gulay ito, di ba? Lettuce pala yun. Malawak din pala talaga tong farm na to. Ayan oh. Sayang hindi tayo makakapitas. First time ko sana eh. Yan, picture taking na lang sila dito. Yung mga kabahayan, ayan na rin oh. Nasa paligid lang. Dito masarap bumili ng mga souvenir, mga pasalubong, ganyan kung ano-ano. Kasi dito yung maraming tinda. Dito, mura lang oh. Ayan, 3, 4, 50. Tapos 13 pieces, 100 pesos. O ito, pwede pasalubong sa mga asawa nyo. Pasalubong sa asawa. Pasalubong mo kay Martin. Hindi, turo ko ng turo. Ito, kuha tayo ko in first. Parang type ito. Yeah, mga 150 each. Yan, favorite natin to eh. Ano nabili mo tayo? Ito, Strawberry. worth 180. 180 isa? Oo. Strawberry. Mukha namang masarap. Ewan ko. Pero panlasa ko dyan, maasim talaga eh. Paborito. Pero ganun talaga siya eh, no? Eto, tinesting nila yung tao. Kamusta yung lasa? Masarap naman siya. Masarap. Ano lasa? In fairness, strawberry siya. Strawberry lasa niya. Lasa ng strawberry? Ah, oo, kasi ano yan eh. Strawberry tao eh. Magkano isa? Natin, 50. 50. Hindi tayo nakapitas ng strawberry. Uwi na lang kaya natin to. Sorbeterong Pinoy. This is the only one has the power to save. Yun, no? Thank you kuya. Ice cream ni kuya. Kuya, ano po pangalan nyo? Jonel! Kuya Junel! Dito sa parking area, pag napadpad kayo dito, hanapin nyo lang si Kuya Junel, yung ice creaman niya. Ayun natin Ice to. cream dito. May ice cream ko tol. Jonel! Favorite natin to yung strawberry ice cream dito. Sarap naman. Makakala nila kami, Trex. Ulitin natin. Oo, yun no? Thank you. Kuya! Kuya, salamat. Salamat din. Guys, masarap tong ice cream na to. Favorite ko to dito. Hinanap ka namin. Anong panlasa nyo? Sarap na ice cream, di ba? Lasang ano. Oo, lasang strawberry. Kulay pink eh. Pero sarap talaga na. Guys, next stop natin dito sa Old Diplomat Hotel. Ngayon daw kung tawagin to National Heritage. Parang horror yung dating, oh.
Not sure kung pwede pumasok dito sa loob eh. Titignan namin kung merong daanan papasok. Pero sana makapasok tayo para makita natin yung tsura sa loob. Nandito tayo ngayon ito sa likod eh. Ito yung loob. Ngayon malinis, parang ganapan ng event. Ganyan. May mga paintings, no? Ang gaganda. So, ayun, nagtanong kami dito sa security guard. Pwede naman daw palang pumasok sa loob, kaya lang kukuha ka pa ng permit doon sa may City Hall. Kaya kumbaga, pag pupunta kayo dito, sightseeing lang kayo dito sa labas. Kaya palakad-lakad kami dito sa paligid. Nakikita naman yung loob kahit nandito sa labas. Sayang lang yung second floor, di natin makikita. Guys, dito ito kita yung loob, tapos meron painting dito. Ayan o. Creepy, grabe. Grabe, nakakatakot yun. Ayan yung tsura sa loob. Nakakatakot yung pakaramdam. Lalo siguro pag nasa loob, tapos gabi ka pupunta dito. Huh? Next destination natin, Lion's Head. Biyahe ulit tayo. Man. Guys, grabe. Papunta kami ng Lion's Head. Kanina pa kami dinadaan sa mga sa mga taas-baba na daanan. Sige ka na. Sobrang tarik. Ayun, no, grabe. Kanina pa kami akyat baba kung saan-saan. Kasi kapag nag-main road tayo, traffic. Kaya itong maps, dinadaan tayo sa loob. Grabe yung mga dinaanan naming kalsada. Hindi lahat tabi dito. Hindi ko na makita yung... Ayan na naman, paubaan na naman. Nakalagay lang ako sa second gear. Kumbaga meron tong L tapos 2. Kumbaga parang second gear yung 2. Pag nilagay ko kasi sa L, ma-RPM eh. Kumbaga itong 2, alalay lang. Take the next right onto Amparo Heights Street. Grabe dinadaanan natin. Nakakatabo. Grabe yung palusong guys. Continue on Amparo Heights Lapit na Street, tayo. Baba ako 1 sa L. kilometer. Ayun, hindi. Kaya nilagay ko sa L yung gear. Konti na lang, Cannon Road na dyan. Nilagay ko sa lower gear naman. Tapos yung brake ko, hindi ko siya binababad. Pitik-pitik lang. Naliwa. Pagka ganitong mga klaseng daanan guys, huwag kayo magbababad ng brake. Kasi yung brake system, nag-overheat yan. May tendency na mawalan kayo ng preno. Kaya kapag mag-brake kayo sa mga palusong, lalo kung mahabang palusong na tirik, pitik-pitik lang yung preno. Tapos ilagay nyo sa lower gear. Para for safety, meron kayong engine brake. Kahit automatic naman, merong first gear. Kumbaga, lower gear. Ayun yung truck, gapang paakyat. Ay, grabe. Grabe yung palusong. Itong ginagawa ko sa preno na to, pitik-pitik lang to. Hindi ko to binababad. Kaya kung mapapansin nyo, yan, brake, lusong, brake, lusong ulit, pitik-pitik. Kasi hindi natin siya pwede ibabad eh. Ayun, ang lalim. In 200 meters, turn right onto Cannon Road. Guys, nandito lang tayo sa Cannon Road na to. Kaya na yung kabundukan dito sa Cannon, napakaganda oh. Grabe yung curve. Oy, 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 oy. Parang tayo In sa 200 meters, your destination will be on the left. Ayan na siya. Doon, paparada tayo dun sa tabi ng pula. Third stop natin dito sa Cannon Road, Lion's Head. Kanina meron kaming nadaan ng checkpoint bago tayo dumiretso dito sa Cannon Road. Tapos nag-iwan lang tayo ng driver's license natin kasi hindi pa raw talaga nagpapadaan dito. Kailangan babalik ka talaga. Ayun no. Ma'am, sir, strawberry may ubo. Nung last year na dumaan ako dito kami sa Cannon Road dun. Sobrang daming tao dito nun. Pero ngayon ito konti lang. Tapos wala ring traffic kasi nga sarado siya sa public. Picture si mother dito. Ay, yung dapat sa liwan. Guys, sobrang init. Saglit lang kami dito sa Lion's Head kasi yung init di na namin kaya. Mas okay na yung mainit ngayon kasi umuulan. Ngayon, next destination naman namin sa Mines View. So, tara, biyahe na ulit tayo. Maghahanap na rin kami ng makakainan eh. So, continue na lang tayo kapag nandun na tayo. Ito na lang. Tsaka may bulago naman. Food trip muna tayo ng lunch bago tayo pumasok dun sa Mines View.
Kain madami, para may lakas maglakad. Baliktad? Baliktaran yun. Sisig, Kaya pala Chaptol, pork, Mines View Park, dito lang tayo kumain ng lunch. Entrance fee, 10 pesos per head. Pagpasok pala dito sa loob, mga tindahan agad. Ng mga kung ano-ano, souvenir, damit. Ito na yung sikat na aso dito sa Mines View. Ayan yung dalawang asong malaki. Waki-waki naman, waki-waki. Ang laki ng aso. Side siya. Yan, hawakan nyo. Bali, dalawang pose sa inyo. Wala pa silong muna. Mines View, St. Bernard, yung layo pala nito. Akala mo. Isa nagalit. Guys, yung bayad dun sa aso kaninang malaki, pa-picture dun, 200 pesos. Per post pala ng aso yung paniniba. Pero okay lang naman kasi para naman sa aso yun. Sabi ko mga bayo. Eto, dito pala yung may mga nagpipicturan ng mga naka-costume. Baba tayo dito, papunta dun sa parang pinaka-view deck dito. Maambon kaya medyo madulas yung bato delikado. Yan, muulan na naman. Tol. Wala. Tayo, mara Kawawa yung kabayo. Nauulanan, pero yan, meron ng kapote. Pero mukha siyang kawawa, pero di naman siya nagreklamo. Tapos na tayo dito sa Mines View. Medyo nagulat ako kasi expected ko sa Mines View. Para siyang picnic grove dun sa Tagaytay. Yung tipong nakakapaglakad ka ng malayo, malawak, tapos parang park yung dating, ganyan. Yung pala hindi. Nagiging maulan ngayon dito, halos walang tigil. Ngayon tumigil, tapos mamaya uulan na naman to So nag-decide kami na ito na yung huling destination namin dito sa Baguio. Tapos mamaya didiretso kami ng La Union naman. Dito ko na lang muna tatapusin tong video part na to. Tapos next vlog, kita-kasta lang tayo sa La Union. Maraming salamat sa panonood. Subscribe! Biyaheng La Union naman tayo. Let's go!